Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, exciting yung panonoorin natin ngayon kasi ito na naman, nag-iingay na naman yung parang lata na walang laman. Diba? Top 1 Senator, walang iba, Senator Robin Padilla. So, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. Meron ito pabagat na kulong si Padilla, ? PBBM ginulat si Robin, nahuli ng NBI VP Sara Duterte, nagulat. Kakapasok lang. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. I know, sobrang viral nito ngayon kasi about ito doon sa, parang dinala ni Senator Robin, yung about kay Claire Castro, So, parang tinatry nila na i-down si Attorney Claire Castro. So, tingnan natin kung ano yung naging resulta. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag yan rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. Sa mga kanoysi din na natin doon patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ginapabagat ng video ito, kulong si Padilla, PBBM ginulat si Robin, nahuli ng NBI VP Sara Duterte, nagulat. Kakapasok lang. So, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Of Senator Robin Padilla. Hindi po ako ang nasa video clip. So I deny that the person, o kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Okay. Now, sana maging modelo din po Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakala ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Wow! Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po... Wow! There is no question of my readiness. Actually, hindi siya ready para greedy. Di ba? Hindi lang siya ready, greedy. Kasi hindi pa man nagsisimula yung next election, gusto na niyang maging presidente. Sinisiraan na nila yung yung administrasyon Atat na atat pumalit sa pwesto. Ready? X. Greedy? Check. Comment down below kung nag-agree kayo. Pala-away. Nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto? Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Aray Mary ko. Grace? This is definitely a form of political... Meaning, handa pa ba kayo sa maraming 125 million na mawawala? Sa mga confidential funds na mawawala? Aalyasan lang ng Mary Grace Piatos. Aray ko. Pero I think handa na ang mga DDS niyan. Wala tayong magagawa dyan. stabilization. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si PBBM, ginulat si Robin, nahuli ng NBI. Yanig na ang Senado, pasabog ni Soto. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gustong ipalit si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naglabas si Senator Robin Hood Padilla ng video para manira. Dinamay na si Yusek Claire Castro. Grabe si PBBM, ginulat si Robin, nahuli ng NBI. Yanig na ang Senado, pasabog ni Soto. Tara panoorin natin. Okay. You have any proof, please tell me, and I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, Yes. opo, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito, o ito ay AIO, o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manila. Anak ng tokwa. Dinadala mo yan dyan. Tapos sasabihin mo, kayo na lang humusga kung AI ba to or hindi. Hindi mo man lang pina-check muna. Or, napacheck mo na yan. Diba? And then, positibo ka na AI yan. Pero dinala mo pa rin dyan. Pwedeng ganon. Parang baka magiging Marcoleta the second to sa part na to Hindi po natin mapakinggan. Habang wala pa po, ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung Yung pagbabasihan po Anti-Troll Farm Act ba na yan, hindi kayo exempted dyan. Diba? Kasi sobrang imposible sa pangkat nyo kung wala talagang nagto-troll farm. Diba? Heist. yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman? Hawak na lang, Ayan na po. Mingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak Sinunod naman po namin. Di ba ganyang boses par? Naririnig nyo na yan sa mga AI par. Yung mga AI na nagtatagalog. Di ba? Yung namin, pakinggan nyo. AI na AI naman yung mga vlogger mo.
Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga Sinunod naman po namin. Ganyan ba magsalita ang ordinaryong tao, par? Puro kayo ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. 20 patrol. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Boses ba ni Attorney Claire yun? Boses ba ni Attorney Claire yun? Anak ng toko, parang nabubuhay na sa AI itong mga to eh. Kung hindi AI, yung fake naman. Fake notary. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit ang sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hi. Nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Ayon po, Ganon talaga agad yung ano ni Attorney Claire. Shit. Nasaan aking salamin? Ay naku, sobrang nakakadismaya tong part na to na nadali si Senator Robin ng ganito. Una, si Marcoleta, nadali siya nung Guteza na fake notary. Tapos ito naman, si Senator Robin, nadali din siya ng fake recording. Aray ko, ano na bang nangyayari dyan sa kabila, par? Basta lang talaga pumapabor sa kanila, ano? No? Grabe. sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Oh. I have no idea. I was Ba't about ka to... nagtatanong? Malamang yung ilan nga na nandyan, hindi nga nila na-recognize eh. Kaya nakakapagtaka kung bakit nag-jump into ano agad kayo na si Attorney Claire yan. What the heck? ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the Aray. NBI for a voice print? Imbis na So palpal. Tama nga naman. Ikaw, senador ka. Ang ganda pa naman ang tawag nyo sa mga kabaron nyo dyan. Ang kagalang-galang na senador, kagalang-galang. Tapos nadadali kayo ng mga ganyan. Dapat nga alam nyo yung mga procedure na ganyan eh. Kasi una't una, gumagawa kayo ng batas. Diba? So dapat yung mga basic na mga ganyan, mga about sa law, alam nyo na yan kung saan dadalhin yan or whatsoever. Pero na lang kung gusto niya talagang maging yan or ma-sensationalize yan. At maabot na naman dito sa mainstream, sa media. Tapos, syempre, kapag sasabihin na naman na fake yan, sasabihin nyo na naman na ganyan talaga kayo kapag meron kami mga ebidensya na ipapakita sa inyo. Fake. Fake naman talaga. Grabe, hindi pa kayo nakontento dun sa Polvoron video. Tapos ito naman, grabe si Senator Robin par. Yes, wala tayo, nagbabagay tayo ng pangalan. Because You're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Tama. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Nako. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Nako. Ay, ganun lang. Boom. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, Fair rin. Napangaralan ka pa tuloy. Kaya yung tingin ng taong bayan talaga sa'yo, pero sa mga DDS, is BOBO. Kasi, yan, ganyan yung mga pinagagawa.
Di ba? Actually, si Senator Marcoleta, kahit aw-aw siya ng aw-aw, tahol siya ng tahol, may mga laman din naman yung mga sinasabi niya. Yun nga lang, sometimes sumusobra na, 'di ba? Or sometimes wala na, parang sumusobra na din. Sa sobrang niya, sa sobrang galing niya, nagkakamali na pala siya. Ito namang isa, wala talaga, parang never pang umabot sa prime ng pagkamagaling. Yeah, the voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I would yan, not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating taga Pico kung may alam po sila dito. Sasabihin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Diba? Opo. So kung meron Diba? pong... So, ibig sabihin, gusto lang nila ng oo o hindi. Diba? Sige, sabihin natin, makukuha nila yung oo o hindi. And syempre, expected na hindi yung sagot dyan. Pero di mo talaga mawawala yan na every time talaga meron silang ihahain. Yung paniniwalaan ng mga DDS, yung inihahain nila Kahit sobrang tagilid ng mga inihain nila, di ba, paniniwalaan ng mga DDS. Palalabasin lang nila na wala yan, deny lang yan. Di ba? Hindi yan totoo. I mean, pinapalabas lang na hindi totoo kahit totoo. Ganyan na kasi, yan, dinadala mo pa lang dyan. Wala na. Nasa TikTok pa lang yung video na yan. Pinapaniwala na yan ng mga DDS Tapos ngayon, dinala mo pa dyan. Actually, hindi na kayo wala na kayong paki kung i-deny or i-accept ng ng PCO Ang sa inyo lang, kahit i-deny man yan, as long as nadala nyo na yan dyan sa Senate, wala na. Paniniwalaan na yan ng mga DDS. Sasabihin na lang nila yan na wala talaga. Iba talaga yung admin ngayon. Kahit katotohanan, dudukturin nila or palalabasin nila na hindi totoo. Same as nung yung Polvoron video. Kahit na sinampal na kayo ng katotohanan na AI yun, sasabihin lang ng mga DDS, nagpakita nga kami ng mga ebidensya. Tapos sasabihin nyo naman, AI. AI naman talaga yun. Diba? I think yan yung isa sa isa sa pinaka talaga nila kung bakit dinala pa nila yan dyan sa Senate kahit alam naman nila na tagilid. Diba? Kahit ikaw, pakinggan mo lang yun ng isang beses masasabi mo talaga na parang malabong si Claire Castro to Diba? Grabe. Kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito. Meron din po tayo kasing isang Para saan video pa? na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yun? Yan din. Gusto ko din yan. 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya yun kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... Yan. So, yun lamang Yung po. part na ito daw, may napanood na kasi akong nag-i-explain dito, and then yun nga, parang in-explain naman to ni, Senator Tito Sotto. Sige, sabihin na natin for the sake of argument. Hindi, sige, ito muna. Di ba parang sinabi ni Tito Sotto dito na the president is just joking. So, may mga nakikita din kasi ako dito dati na since lumabas nga yung article na yan, kasi wala naman ako natatandaan na ganyan, hindi ko rin nakita yan dati or whatsoever. So, ngayon ko lang din siya nakita. So, nang makita ko yung mga mostly sa mga explanation about Chan is parang sinasarcastic, di ba, ni PBBM, yung mga tao daw. Like for example, since yun na yung ipinaparatang sa kanya ng taong bayan, na may troll farm siya, parang inanon niya na lang, nilaro niya na lang yung tao. Di ba? Para wala nang maraming salita o something like that. So, parang, kumbaga, kunyari ako, sabihan nyo ako na bayaran ako. Kung maumay na ako sa inyo, edi sasabihin ko na lang, sige, aminin ko na, bayaran ako. Edi, okay. Kung para sa inyo bayaran ako, edi bayaran ako. Ngayon, kung aminin ko na yan, may stress na kayo sasabihin sa akin, no, bayaran. Diba? Kasi parang hindi na ako nababother sa ganyan. For example lang,
'Di ba? So itong kay PBBM, ngayon parang ginanyan niya daw, 'di ba? Parang sinarcastic niya ba? Ngayon, sige, for the sake of argument, sabihin na natin kasi joke to eh. Tapos parang sinabi ni Senator Robin dito na pwede bang mag-joke ng ganyan. 'Di ba? Ngayon, mapunta naman tayo nung dati nung eleksyon sa FPRRD. 'Di ba sinabi ni FPRRD na para mapasok yung mga senador nila, itutumba nila yung ibang senador. Ngayon, galit na galit yung mga tao doon, yung mga hindi DDS. Ano yung paliwanag? Ewan ko kung nagpaliwanag din si Robin Padilla doon ha. Pero sa camp ng mga Duterte, anong paliwanag nila? Nagbibiro lang naman yung Pangulo doon. 'Di ba? Hindi niya naman meant 'yun. 'Di ba? So ang tanong, bakit kapag kayo merong mga sinasabi, yung mga puon nyo, sasabihin nyo joke. 'Di ba? Tapos okay na agad kasi joke nga 'yan, joke nga 'yan. Pero itong mga ganito, hindi nyo matanggap na joke. Anak ng tokwa talaga. Two-face. Tatanungin ko po kayo. Wala, ito po pwede natin paimbestigahan ulit kung gusto po ninyo, kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari meron siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Diba? Apo. Maraming salamat po. Bilang Tinitira siya ng mga trolls. Tapos, sinasarcastic niya. Pwede din kasing sabihin ni PBBM pa rin na, for example, may mga trolls yung mga Duterte. Ngayon, syempre yung mga loyal fans ni PBBM, mga organic na fans, pwede din yung sabihin na mga troll din yon. 'Di ba? Sasabihin na lang niya na meron din akong troll. Meaning, hindi porket sinabi niya na meron din siyang troll, is troll na yun literally. Ang ibig sabihin niya na meron siyang troll, meron siyang mga supporter na mga tunay talaga na yung mga parang mga troll nyo lang din. Ewan ko na lang, intindihin nyo na lang. Basta for me, parang ganun. Diba? Ay, BO. ako po ang tagapangulo ng public information. Ako po ay katuwang ng Presidential Communication. Tayo pong dalawa ay magkapartner dahil sinasaad po ng saligang batas na walang mga pinakamakapangyarihan kung hindi ang makapagbigay ng tamang impormasyon sa taong bayan. Yan po ay nasa konstitusyon. At ako po ay nandirito sa harapan po ninyo upang makatulong po ninyo. Hindi po ako para banatan o silipin o anuman ang patungkol sa Presidential Commission. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay political. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat ng walang masasabi po nating mga naninira. Hindi po ako yon. Una ko pong gustong sabihin. Bakit binibring up mo yung fake recording ni Attorney Claire Castro? Diba pasimpleng banat na yan kay Attorney Claire Castro? Diba? Pasimpleng pag-atake na yan kay Claire Castro knowing na fake yan. Patawa. Ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa PICO dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. At ako naman po, kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga Talaga kasama. ba? Ito pong mga Sinishare mo nakaraang... ba yung mga tamang balita na ibinibigay ng admin or ng Malacanang? Di naman. Di ako naniniwala. Linggo, meron pong mga lumalabas katulad po noong nangyari doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng PICO na nagbitiw
ang dalawang opisyal nito at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito ng ating Executive Secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat nakukonfuse po ang tao. Opo. Bilang Do kayo you po think ang... walang ganyan sa panahon ni FPRRD? Na bigla na lang binabalasa din yung mga tao niya without explanation. Magbigay nga kayo dyan sa baba par kung meron kayong nalaman. Sa pagkakaalala ko parang yung sa, hindi, malayo yun, yung sa BPI pa yun. Pa sa something like, may mga issue din naman dati Ang labo talaga ng mga to. Ang lakas nila magsisiyak ngayon sa mga issue ng admin. Tapos, nung past administration naman, ganun din naman yung mga gawain. What the? Search ko. Pamantayan. At kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon. Ano po ang pwedeng gawin ng PICO upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng maling pahayag? I agree with you, Mr. President. Messaging is so important. Disinformation, misinformation, inaccuracy, lost in translation confuses the people. Even if you have good intentions, if you said it wrong, or if you intentionally meant to confuse, then that is wrong. And so, there must be clear source of messaging. Isa lang ang gagawa ng mensahe. Hindi pwedeng iba, hindi naman pwedeng nagsasalita, may balita na hindi na-vet, na hindi na-verify, na hindi nako-confirm. Hindi pwede yung akala, hindi pwede yung hindi alam, hindi pwede hindi nag-uusap. Now, per the specific instance that you're mentioning, why was there a miscommunication? I would just surmise, I'm not even asking the agency, that probably there was no clear coordination. Okay. Bakit ba? The PCO secretary says that the announcement given by the president himself was conveyed to the PCO, and that is the source of their declaration or their message. So in this case, you followed the process, which is the president himself, through the diretso sa inyo, gave that statement. So parang sinasabi po, ginang na tagapangulo, na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal? Obviously. I am told that the undersecretary's statements emanated from the president. Yes, it was cleared. It was cleared. Cleared by whom? Cleared by me. Cleared by the secretary, and the secretary cleared it with the president. I was there. Yes, the information. Yes. was cleared. Ang ibig pong sabihin, opo. The information conveyed by the undersecretary was cleared with the secretary, who cleared Nagsasalita it. ako kasi nagigisa ka na tuloy dyan. So yun po ang tamang impormasyon, hindi po yung kumakalat sa media. Kasi may kumalat po sa media na ang sinasabi ng ating dating executive secretary na hindi po yun ang naganap. So ang naganap po talaga yung sinasabi po ng ating USEC. Yes. Again? Yun po ang para alam po natin kung ano talaga yung maliwanag. statement. Opo. Again, because this will go down in history, tas ako nagde-defend ng budget, Opo. hindi po ako privy sa sinasabi po nila. Ako ay taga-defend ng budget. Pero ito, hindi budgetary process ito'y kaganapan ng kasaysayan. Opo. Pero para po maliwanag, may mga side, you want to go? You can say it in the microphone, yeah. Just so that it's clear. Because I'm saying this so that it's clear that I am the messenger I'm trying to explain. According to the PCO, they cleared the statement with the president. Opo. Yan po ang pangahawakan natin ngayon. At yan Yes. po dapat ang malaman ng tao. Yes. Opo. Yung pahayag po ng ating dating. We may or may not agree, we may or may not believe, but that is what is transmitted to me now Opo, dapat. Opo, by the opo. PCO. Opo. Dapat po kasi isa lang ang mensahe. At kung ano yung mensahe, yun po talaga ang dapat na malaman ng tao. Opo. Meron pa po akong pangalawang katanungan. What is it? Kapag ka sinabi po nating public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Ang alin? Ang alin yung political propaganda? Yung ginagawa mo ba? Ang alin? Ang public information po dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? News dissemination must be based on truth. Opo, kahit Yes. walang pinoproteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat public truth. information. The truth. Ang labo lang din kasi para kasi yun nga, yung mga sa side kasi ng mga Duterte, every time na meron silang ibabato,
'Di ba? Ibabato sa admin, whatsoever. 'Di ba? Ngayon, syempre kapag ka nakita ng Malacanang na hindi totoo 'yan, iko-correct nila 'yan. Sa tama nila 'yan. Kasi yung mga DDS pa naman sobrang bilis maniwala sa fake news. Ngayon, alam niyo yung tipo na kapag i-correct, explain mo naman yung sarili mo, ipapaliwanag mo lang na hindi to totoo. Parang lumalabas patuloy na meron kang pinoprotektahan. 'Di ba? Ano ba yun? Parang bawal mo nang protektahan yung sarili mo. Bawal mo nang protektahan yung administration mo laban sa mga hindi totoo na kumakalat. Ganon ba yun? Kasi parang yun talaga eh. Kaya nga sobrang galit na galit talaga sila kay kay Attorney Claire Castro kasi pumapalag din par. Diba? Pumapalag rin. Nilalaro lang sila. Diba? Nakakasagot kasi. May mga nakikipagbardagol din. I don't know kung pero since vlogger din kasi si Attorney Claire Castro ng mahabang panahon na. So, yung experience niya, kaya niyang pwede siyang makaisip agad ng mga rebuttals or mabilis siyang makaisip ng mga mga sagot kung sakaling may mga ibinabato. I think isa din yan sa rason kung bakit siya yung kinuhang Yusek. Diba? Siguro dahil nakitaan siya ng potential. Kaya ngayon, galit na galit sila kay Attorney Claire. Diba? Kasi mostly sa mga ibinabato nila, nasusupal-pal eh. Diba? Alam niyo yung mga atake nila, parang nag-stop ball lang. Stop ball, something like that. Diba? Hindi na nakakausog. Parang na ganyan ba? Na-stop talaga. I don't know kung naipasa sa kanya yung kapangyarihan ni Kibuloy na stop. Diba? Pero I think yan yung isa sa pinaka-reason kung bakit gigil na gigil sila kay Attorney Claire Castro. Grabe. Malaman ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagulo rin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy. Katunayan, paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge. Sinabi ko sa kanya, boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na eh. Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng ating ahensya na pati po sa troll bullying. So, ikaw, Senator Robin, tatanungin kita, what do you think sa ibang DDS supporter? Do you think hindi sila part ng bullying na sinasabi mo? Tinatanong lang kita. Do hindi ko nila lahat ng mga DDS pero mostly sa mga DDS. Bullying. Alam nyo ba kung gaano ka-dependent yung mga DDS sa mga manok nila or sa mga protector nila, like for example yung mga vlogger nila. Makikita nyo yan nung si Oliva, 'di ba? Regal Oliva, nung nagpalabas siya ng statement about ICC. Anong nangyari kay Regal Oliva? 'Di ba? Super siya ng mga Duterte. Fan na fan siya, tinitingala siya ng mga DDS. Pero nagbigay lang siya ng isang opinion na salungat. 'Di ba? Nasalungat sa gusto ng mga DDS. Anong nangyari kay Regal Oliva? 'Di ba dinumog siya ng mga DDS? Inad hominem pa nga siya eh. Nasaktan pa nga ng todo si Attorney Regal. Sabi niya, grabe, yung mga DDS. 'Di ba? Inatake ako, ad hominem pa yung iba. 'Di ba? Part of bullying na 'yan. 'Di ba? Kala mo talaga. 'Di ba? Sana i-address niya din. Kasi kung usapang troll lang yung mga ginagawa ng ibang DDS, parang troll na rin yung mga galawan nila. 'Di ba? Try mo kaya i-mention yung mga troll DDS kung madare mo ba. Buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay. Si Eman. Meron na... Yung anak ni Kuya Kim. Diba? Parang may mga nakikita nga akong mga post na may part daw din doon yung mga DDS na mga bullies. Diba?
Hindi ko sinasabi na yun talaga, pero parang may mga nakikita kong post. Ewan ko lang kung totoo yun. Correct me if I'm wrong. Ayan, nagbabackfire na naman sa inyo yung mga pinaggagawa nyo dyan. Kung nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga Troll troll. ng... Ang atin po bang ahensya, PICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, Opo. of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do Na wala not have po. trolls. Opo. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All But organic supporters. they're all organic supporters. Yun. And if you have any proof, please tell me Yun and I din would be talaga. happy. Ito din yung napapansin ko para sa bawat kampo. Ang tawag na talaga nila sa mga pure supporters. Like for example, ito, ibigay ko sa inyo to. Yung mga DDA supporter. Mga totoong tao naman yan. Diba? Pero yun nga lang, yung mga asal nila, nagmumukha na silang troll. Kasi kung ano yung pinifeed up na mga vloggers nila, yun na yung pinapaniwalaan nila. Isipin nyo, nagpalabas sila ng pulveron video. Ngayon, paglabas ng pulveron video, ano yung mga inaano ng mga DDA supporter? Nilalaban nila na totoo yung pulveron video. Diba? So in short, nagiging troll siya. So sa usaping troll naman na may troll ang government, may troll ang admin, may troll ang DDS, may troll ang kakamping. Dahil yan sa pinapangalanan na lang na troll ang tawag sa mga supporter. Ngayon, dito tayo sa mga toxic supporter or parang mga asal troll na supporter. So ang tanong, sino sa pink, sino sa dilaw, sino sa mga DDS or sino sa mga loyalists ang toxic na supporter na umaastang troll? Sige nga. Diba? Same as vloggers. Diba? Lahat ng vloggers, kaliwat kanan, ang tawag bayaran. Bayad. Kasi, yun nga, nagpapadayag lang naman sila ng ano, ng mga opinion nila. Bayaran automatic ang tawag. Diba? Ay, nako. To call them out and to prove that to them. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po kailangan natin linawin. Opo. So, Walang babalikan troll. ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? That is against fake news and I would like to study it and enhance So, it. suportahan yan. Pero ang tanong, baka kapag natamaan kayo dyan, sasabihin nyo na naman, pinupolitika kayo. Di ba? What if maglalagay ka ng ganyan? Troll. O, ngayon, pag maglalagay ka ng troll act, something like that, paghuhulihin yung mga troll. What if nasa pangkat nyo yung mga DDS supporter na mga troll mahuli? Number 1. Diba? So backfire na naman sa inyo yan. Same lang yan nung kay Senator Bato na parang bitay daw sa mga kurakot. O hindi, marami. Diba? Pwedeng marami sa pangkat ninyo yung mabibitay. Ano ba yan? Para kayong para kayong nagsasuggest kayo ng mga batas na magbabackfire din sa inyo. Hani pa. Further and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po si veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa yung di taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanatan ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Ha? Hindi ka na mumulitika.
Hindi mo binibanatan ng personal yung presidente. Kung meron ka mang nasabi, politika, anak ng tokwa, anong ibig sabihin mo yan? Ay, nako. Kalakas makaubob yung part na yun, Hindi ko siya pinopolitika. Anak ng tokwa. Bakit ba kasi, kayo? Bakit ba iniiba nyo ng meaning yung word na pinopolitika? Natural, mapupolitika talaga kayo kasi nasa politika kayo And then, ang problema din kasi sa inyo, kapag ikinokore kayo, may ibinaboto sa inyo na di natin alam kung totoo or hindi. Automatic na yon, pinupolitika kayo. Kahit yung iba naman na ipinupukol sa inyo, totoo naman. Bakit ba yung pagpapa-impeach kay VP Sara, do you think simply pamumulitika lang yun? Di ba ipapa-impeach si VP Sara kasi may mga nakita talaga na mga lapses, 125 million in 11 days. Di ba? Anong pamumulitika doon? Anak ng tokwa, bawal accountability Ang labo talaga, para legit. Meron pa pong uli. Dami. Yung pong fact-finding mechanism ng PICO, meron po ba kayong sarili ng, kumbaga, grupo na gumagawa po nito para po sa fake news? Kasi naalala ko po, yung unang hearing ko po ng public information, nangako po sila sa akin na gagawa sila ng task force na hahawak ng paghahanap ng fake news. Gusto ko lamang pong tanungin kung nagawa ba yung task force na yun. Tapos ganyan, ikaw yung isa sa nagdala ka ng fake recording video record. Labo. They have the digital media services. Who's the head? The digital media services. And they're supposed, that's the task of the digital media services. Where are you? They're Meron supposed po to do that. So meron na pong opisyal na halimbawa sa inyo pong page o sa inyong sa national printing. Kasi minsan po pati yung fact-checking ng ibang media outlet political Oo, baka po pwede galing na talaga mismo sa PICO. Yeah. Opo. Yes, Ang gulo talaga. Political. Bakit ba yung mga media na pabor sa inyo hindi din ba political? Diba? Ano ba yung mga pabor na media sa kanila? Net25, pabor ba yun sa kanila? Pabor ba yun sa mga Duterte? Yung SMNI. Ano ba yung pumalit sa SMNI? Diba political din naman yun? Nakaka-ere pa nga yung iba nyong kasamahan dun So anong tawag nyo dun? Yung rally pala sa INC, do you think hindi political yun? Katakot pala maging politiko, Kasi kahit, yun nga, ginagawa nyo sa kampo nyo, need nyo, pag-usapan yan na ginagawa ng kalaban nyo, di ba? actually, Mr. President, each bureau under, whether you're PIA, whether you're in radio, everybody should, it is the responsibility of every media practitioner to do fact-checking. To have a group for fact-checking. Nung panahon namin, walang ganun. Kasi kami nag-fact-check. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google ng panahon ko Aalamin ko, and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how the virtues of our newsmen should be. Whether you're still in print or on TV, mainstream or on digital. That's how the culture should be. But then, if there is a dedicated fact-checker, well and good. For facts, so that it's not used for propaganda, for political propaganda, as you say, but they have the digital services. Hayaan po nyo, pagkatapos po nito, maliban dun sa hearing na ginanap noon, uupuan ko sila. You can join me in the committee room so we see what kind of fact-checking they do. Opo, mapakahalaga po nun sa panahon ngayon. Dahil ligaw na po ang ating taong bayan. Minsan, kung ano pa yung fake news, yun po ang pinaniniwalaan ng tao. Alam niyo po kasi, ang nakakatakot ngayon, pag nauna yung fake news, tapos nilalabas mo na yung totoo. That's true. Dahil marami nang nakabasa, marami nang nakapanood ng fake news, ang pinaniniwalaan ng tao yung fake news. Kaya sana po... Do you think anong nangyayari ngayon? Anong nangyayari ngayon? Diba? Unang lumabas si Guteza. Siyempre, paglabas ni Guteza, kahit
Hindi natin alam kung sobrang accurate talaga, di ba, ng mga ano niya, mga statement niya. Yun na yung nagmumukha ang totoo para sa mga DDS lang. Para sa mga DDS lang. Hindi sa lahat. Kasi mga DDS talaga kahit kinokorek na, pagtatanggol talaga nila eh. Diba? Like for example, yung fake notary, diba? May isang abogado sila na inaano agad eh. Porket ba fake yung notary ni Gutesa, hindi na totoo yung sinasabi niya eh. Nandyan na tayo. Diba? Pero kung sa admin ang galing yun, si Gutesa sa admin ang galing yun, tapos fake yung notary, sasabihin nyo, ay hindi. Yung mga ganyan, since fake yung notary, wala na, hindi na totoo yung mga sinasabi niya. Alam niyo yung ganyan par, na kapag ka pumapabor sa kanila, hala sige, bira. Pero kapag against sa kanila, alams na. Kakainis talaga, no? Bulag-bulagan to the max. Meron din po tayong panukala patungkol dyan, suportahan din po ninyo. Kasi na dapat- magkaroon po Yeah. ng matinding kaparusahan ang gumagawa ng fake news. Opo. I agree with you. First, I will co-author the No Troll Farm Act. Number two, kung ang news dapat, gaya ng panahon namin, television man o print o radyo, alam mo kung kanino galing yung balita. Di ganun din sa digital. Wala namang pinagbago yan eh. It's just a different medium. It's just digital. So dapat alam din natin yung source. Alam yung producer, alam yung writer, alam yung anchor, alam yung boses kung sino siya. O di dapat may attribution, di ba? Sino yung researcher? Para pag may mali, sino yung nagsabi? O di dapat may attribution. Opo, opo. Di ba? Paano So, naman kung high officials yung magsasalita ng hindi totoo? Like for example, sila Harry Roque, sila VP Sara, si Senator Amy Marcos. Bakit ba nung sinabi ba ni Senator Amy Marcos na ganyan yung kapatid niya si PBBM, si Sandro Marcos, si Lisa Marcos, meron na ba siyang ebidensya? Sige, yung kay PBBM, exempt na natin yun kasi gasgas na yun. Pero yung sinabi ni Senator Amy kay Sandro Marcos at kay Liza Araneta, meron na ba siyang ebidensya doon? Di ba kung wala siyang ebidensya doon, malamang sa malamang, fake pa yun or fake news yun. Di ba? Bakit hindi nyo kinurek si Amy? Di ba na, oy Amy, fake yung sinasabi mo dyan, fake yan kapag wala kang ebidensya. Puro bibig mo lang yung bibig mo lang yung puhunan mo dyan. Yung kay Marcoleta, kahit hindi naman talaga sure si Marcoleta na totoo yung sinasabi ni Gutesa, bakit binibring niya yun dyan sa Senate? Diba? Tapos sasabihin, ako pa ngayon yung malilintikan na dinala ko lang naman yung tao na yan kasi nagtiwala ako. O ano mag-considered mo dyan? Or ano, paano mo ipapaliwanag yan? Parang yan actual fake news if ever. Diba? Kasi dinala muna present muna bago sinuri. Diba? Nalusutan pa ng fake notary. Anak ng tinapa. I think yung inilalaban nila dyan, yung mga contra-fake, mga against lang sa kanila yung mag-benefit lang din sila. ako dyan. Galit na galit ako sa mga nag-iimbento or binabaliktad or binabali or may kakulangan lang ng common sense na mali-mali. Opo. Iba sinasadya, iba Karamihan po sinasadya. sinasadya or walang kaalaman or walang kakayanan. Opo. Tapos bigla na lang nagkaroon ng platform na libre, magsalita na wala naman pinanggalingan ng katotohanan. I agree with you. Salamat po. Yeah. Noong pong talon na po tayo sa isang Yung tubig. nung nakaraang buwan lang po na sponsoran po natin ang Right of Information. Ito po ay LIDAC. Opo. Inaasahan po natin sana ang PICO na sa darating pong interpelasyon po nito dito mismo sa Unahin ko lang plenaryo. yung Inaasahan tubig po namin na nandun kasi po kayo. yung tubig natin. Sorry. Continue. Mr. President, they will support you and support us on the right to information. It's a priority legislation. Yes, it's LEDAC priority as you mentioned. Sir, nandun po kayo Opo. Kayo na pong bahala dun sa mga gustong mag-interpellate. Ito na lang po, last question na lang po ito. Noong 2024 po, sa ilalim po ng GAA ng 2024, nailaban po natin dito sa Senado ang karagdagang budget ng PTV4. Ito, naglagay po ng 3 million
para sa payment po ng mga employees and benefits po, benefits and entitlements po nila na may kinalaman po sa overtime pay. Gusto ko lamang pong malaman kung ito po bang pera na ito ay nakarating doon sa mga empleyado. Opo. Yun lang po. Last question na po yun. Kung thank ito you po for ba that. may napuntahan, yung 3 million. Thank you so much for that. We will add that to what they will liquidate from the billions that were given in 2015 to the 3 million given last year. I appreciate, ha? Nagamit daw. Hindi, resibo. Nagamit daw. Pero humingi ako resibo. So, they will give, Your Honor, a list of all the amendments that we have given since 2015, even before their term. Yun po. Okay. Yes. Napakagandang balita po niyan. Dahil yun lang po yung, alam nyo, kahit na sa larangan po ng Babasa pag-aartista, tayo ng comment mamaya. kilala ko rin po yung mga nasa news, kilala ko rin po, parang isang pamilya lang po kami. Alam niya naman yan, sir. Tayo. Kaya kung ano yung nararamdaman ng mga yun, nararamdaman din natin. Kaya maraming salamat po. Yun lamang po, Ginoong Tagapangulo. Maraming salamat po. Mali bang malaman yung bill number na sinasabi ni Senator Padilla? Opo. Senate Bill number 1490 po. 1490 po. 1490. Opo. It's a good. That's good. Ano? Pero I have a better idea. Why don't you also support Senate Bill 191? Na mas nauna, it is the Anti-False Content and Anti-Fake News Act, which I filed July 7, 2025. Isama nyo rin yan sa priority ninyo. Opo. Ito magiging encompassing yun at mas sapul yung mga fake news. Dahil dito sa hall na to, ako pinakamabatinding biktima ng fake news. Mr. President, Mula nung Tama. So, ayun. Buti na lang talaga, pumapalag-palag. Actually, par yung fake news talaga. Kaliwat kanan talaga yan. By grupo talaga. Kasi yun nga, par. Ano naman kasi, may mga aspect, parang ganun. Diba na, meron namang totoo sana na ibinabato sa inyo, pero pinapalabas nyo na fake news. Something like that ba? So, sobrang ano niya, subjective bang tawag dyan? Or objective, something like, di ko alam. Basta something like that. Diba? Na same as ano sa mga supporter. Yung mga true supporters na pagkakamalang troll. 'Di ba? Yung mga true defenders na pagkakamalang bayaran. Ay nako. hanggang ngayon. Mr. President, I would love to prioritize that and I would include the troll farms. Kasi yung troll farms, parte na yan ng fake news eh. So, yung, paano ko lang matasabi, ng Senate President, pwedeng isa lang pa sa natin, isama na natin, subsume natin yung kontra troll farm. Kasi yung mga troll farm, parte yan ng fake news Aray network. ko. Di ba? Sila po yung Umasa pa siya. Imbis na sa kanya mapunta yon, magiging co-author patuloy siya kay ano, kay Senator Soto. Kasi parang may revision lang naman talaga ng konti ano. So, papakalat. yes, so I would be very, very happy if that anti-fake news bill could be heard and we could enact it into law. We should concentrate on that, ano, the fake news, fake content, gano'n. Yes. Kasi we keep on saying troll farms. Pwedeng lahat ng sumusuporta sa'yo, pwedeng tawagin Tama. troll eh. Pwede rin lahat ng magandang bagay na ginawa mo, ikakalat ng troll farm eh, kung meron man troll farm eh. So, Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na sobrang subjective niyan. Diba? Sobrang subjective niyan. Kasi 'di ba, yung sa Polvoron video, dinidepend 'yon. May mga nag-i-explain na mga solid supporter ng admin. Nahalatang AI na. Tapos ano yung sasabihin ng mga DDS sa tao na 'yan? Troll ka. Troll ka lang eh. Ano yung ganyan par? Kino-correct mo lang, lumalabas ka pang troll. hindi ibig sabihin masama yung salitang troll. Depende sa paggamit. Therefore, ang concentration is fake news, false content. Yun ang concentration. Aray. And whether the troll is good or bad, as I said, dyan makikita natin dyan, 20 sa laman na sinasabi nitong mga nasa social media na to. Hindi po ba? Parang I ano agree kasi with siya eh. Troll equals supporter. So alam mo yung supporter, troll. Meaning, yung supporter, yan yung mga sumusuporta talaga. Yung troll, yan yung mga bitter na mga supporter. Yan yung mga hater na supporter. Troll. I think like that. Pero meron din talaga mga troll talaga para na mga wala talaga fake talaga na mga AI. I mean, mga AI, mga bot lang ba or mga, kunyari, isang tao, hinard siya as a troll. Meron siyang 10 accounts, parang ganyan ba? Na troll na manira lang, ganyan. Meron din ganyan talaga na troll. Yeah. Right. Study both measures and I believe that those two bills are in your committee, Mr. President, so I would be supportive of of enacting those bills. And as I said, mula nung kabataan ko, ako'y advocate ng totoong balita at ang kinalakihan ko po na hanggang ngayon, yun ang aking kultura,
tumanda na po sa balita, ay importante we stand on the truth. Huwag linilihis, huwag nang iimbento, huwag gamitin ang kamangmangan. Nako, kamangmangan. Ayun lang po. Maraming Thank you. salamat po. Thank you, Mr. President. Parang Thank you. patama yun ha. Parang patama yung word na kamangmangan ha. Sino kayo matatamaan doon? Ang sinasabi. Diba? So, yun pala yun. So, magbasa tayo ng comment. So, yun lang naman. Again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportan yan. Also, partisan na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par medyo mahabang ano yun. Eto na. Comment muna. Kasi, I think for sure meron akong kapareha ng ano dito eh. Walang talagang alam sa batas itong si Padilla. Bakit kasi binoto iyang taong iyan? Parusahan mo muna ang mga kadidiis mo, Robin. Diba? Pakulong na yan. Naku, Robin, hinto mo na yan. Diba? Ginagawang tanga ni Robin ang mga Pilipino na kagaya niya. Hindi naman boses ni Atty. Claire Castro ang narinig. Ang layo, halatang gawa-gawa lang. Ewan ko. Yung source niya, TikTok yun eh. Niligaw lang ni Robin ang investigasyon. Hindi si Atty. Claire ang voice recording. Dapat tanggalin na si Robin sa Senado. Pakulong nyo na yan. Nonsense sa mga sinasabi ni Robin. Wala nang saysay. Sayang ka, idol. O, di ba? Kahit supporter mo, tinawag ka pang idol, pero ayaw na sa'yo. Halatang halata na hindi si Claire Castro. Hindi niya boses yon. Halata naman talaga. Sayang ang oras. Nakakaawa na ito. Dapat ikulong, may mga sala at UK na gusto ka nang ikulong ng mga tao. Ano na lang ang talaga Robin, wala ka na ba alam sabihin. So, yan lang naman. So, sabi ko naman sa inyo, di ba? Speaking of troll naman kasi, para siyang subjective. Kasi, I know for sure, meron din, mga DDS kasi, tawag sa kanila, mga troll din talaga. Di ba? Yan, sabi ko nga sa inyo, merong mga supporter, tapos merong mga supporter na parang astang troll na, ugaling troll na. Diba? Alam niyo yung ganyan par na ugaling troll na like, kahit wala naman ang basihan yung mga pinagsasabi nila, diba? Kahit na pina-fact check na naman na yung mga pinaniniwalaan nila, is sige pa rin ang sige. Kaya lumalabas sila, na troll sila. Diba? Perfect example dyan, yung pulveron video daw kuno ni PBBM. Diba? Nung inilabas, grabe yung mga DDS. Oo, ang mga DDS supporter. Anak ng tokwa, gumagamit yung presidente, men. Diba? Grabe yung pangano nila. Grabe, ang dik-as naman ng tao na yan, ng presidente na yan. Hindi yan dapat maging presidente. Paniwalang-paniwala sila kasi galing sa mga idol nila eh. Especially Harry Roque. Galing kay top 1 pala si Harry Roque yan pag nagkataong naipasa yan. So, ngayon, di ba, nung kinurik na, sinabi na, ay, hindi naman yan, AI naman yan, hindi naman yan totoo. Bakit? Yung pinaniniwala ng mga DDS, may nagbago ba? Wala. Patuloy pa rin nilang idinedefend na gumaganyan yung presidente ang si PBBM yung nasa video na yon. 100% pa rin nilang pinaniwalaan yon. Na kahit sinong satanas, di ba? Panood mo sa video na yon, iiling-iling doon. Sabi, hindi naman si PBBM yan. Di ba? Alam niyo yung ganyan par na. Kaya ganyan, lumalabas tuloy na nagiging asal troll yung mga DDS supporter dahil pinipilit pa rin nila kahit sobrang labo ng pinaniniwalaan nila. Di ba? Like up until now talaga, may nakikita pa rin ako na inaano pa rin nila yung pulveron video na yon na kesyo, pinakitaan nga namin kayo ng ebidensya, ayaw nyo namang maniwala. Diba? Pinakitaan namin kayo ng pulveron video, sasabihin nyo AI. Alam nyo ganyan para sobrang sarado na ng isip nila. Kaya, nag-aasta silang troll. Yung sa 125 million din ni BP Sara. Yung ibang mga DDS supporter, parang naniniwala na din sila na totoo nga na meron din ni Kwat si BP Sara na 125 million. Ngayon, ano yung dinedefend ngayon? Ginagamit pang depensa ng mga DDS supporter. Kay VP Sara, 125 million lang naman. Yung sa iba, 1 billion or billion. So, ibig sabihin, parang gina-justify nyo yung pagnanakaw
na nangyari sa VP kasi mas maliit lang kesa doon sa mga kalaban nyo sa politika. Di ba? Kaya nagiging kayo, pinaglalaban nyo na yung, alam nyo na yung mali. Hindi mo pwedeng itama yung pagkakamali gamit yung pagkakamali kasi. Di ba? Kaya lumalabas kayo, natural kayo. About naman doon kay Attorney Claire Castro, sobrang labo talaga par. Walang pinagkaiba yan doon sa yung si PBBM na parang nagsalita na against about doon sa West Philippine Sea. 'Di ba may vlogger na nagpakalat noon tapos pinaghahanap, 'di ba? Kasi parang pinapalabas niya na si PBBM yung nagsalita na parang nagdeklara na something like that. Correct me if I'm wrong, basta something like that na si PBBM in-AI yung voice niya. Tapos ngayon ito naman in-AI si Attorney Claire Castro. Tapos ang kausap pa, halatang AI, yung boses, bakit ganon? Parang ganyan. Di ba? Lakas maka-AI, ito pa par. For me lang to, my own opinion. Hindi na mag-hire ng par. Vlogger si Attorney Claire Castro kasi kaya niya nang mag-isa Kita nyo kung gaano kalakas ng reach ni ngayon, ni Attorney Claire Castro. Kahit siya lang mag-isa par, kaya niyang butatain lahat ng vloggers. Kaya nga makikita nyo dyan, nahihirapang mag-debunk yung iba against Attorney Claire Castro. 'Di ba? Kasi iba din kasi yung experience ni ni Attorney Claire Castro. 'Di ba? Kita nyo sobrang lakas ng niya ngayon par. Sobrang lakas ng channel niya ngayon, and then pinapanood talaga siya. Kaya niya na mag-isa men. Di na kailangan ng may magbubuhat pa. Ako dito, for fun lang naman to. Diba? React lang. Nood lang. Diba? Wala lang. Sometimes kasi, gusto kong yung lumabas yung mga ugat mo sa gigil. And then, hindi naman nag-fail sila Marcoleta, sila Robin, na palabasin yung ugat mo dito. Magigigil ka talaga, diba? So, anyways, that's it lang naman. So about dun sa bill na ihahain niya, parang pinalaman patuloy dun sa bill ni Tito Soto. 'Di ba? And then sana mag-learn na rin si Senator Robin, 'di ba? Nung sinabihan siya ni Tito Soto na parang di ka pala sure diyan Ba't dinala mo pa yan dito yan? 'Di ba? Dapat sa NBI mo muna dinala yan. Kasi napapansin nyo ba yung pattern, yung ginagawa ngayon ni Senator Robin. 'Di ba? Parang nagiging din siya, Senator Marcoleta. 'Di ba? Na tanggap lang ng tanggap kahit wala pang kasiguraduhan. 'Di ba? Si Senator Marcoleta, yung kay Guteza, nadali siya nung fake na notary. Tapos ang excuse niya, ako pa ngayon, yung sisisihin na ipresenta ko lang naman yung tao na to dito kasi naniniwala ako. Di ako naniniwala par. Ang doon, kinuha niyo talaga si Guteza kasi yung statement niya, papabor sa inyo. Diba? Mapupuruhan yung admin. Kaya niyo siya kinuha. Yun nga lang, minalas-malas kayo. Diba? Kasi, na-debunk. Nagkanda mali-mali si Guteza. Ngayon, ito naman kay Senator Robin, fake naman na recording video. Tapos may pasabi-sabi pa, hindi sa inaatake ko yung ayan ang tawag mo dyan. Bringing up mo si Attorney Claire Castro dyan. Diba? About naman doon sa parang sinabi ni PBBM na meron siyang troll farm. 'Di ba? Na kahit kung iisipin mo naman talaga ng malaliman, parang lang siya, sarcastic. 'Di ba? Parang sarcastic lang ba? Parang kung sasabihin ko ngayon, ako yung pinakapugi dito. 'Di ba? Of course, me on myself, pwede kong sabihin 'yon kapag kilala ako ng mga tao as ganito yung personality ko. 'Di ba? Na parang wala. Alam niyo yung mga komedyante kapag nagsasalita sila ng mga hindi makatotohanan, parang hindi alam mo na hindi totoo 'yun, pero parang hindi ka na nagbabader ba? 'Di ba?
So, yung kay PBBM para, kinano nila yon, nililiteral nila. Pero yun nga, kapag sa kampo nila, magpalabas ng mga statement, kahit sabihin pa ng puon nila, na itutumba niya yung mga yan, of course, ilulusot nila yan as a joke. Joke lang naman yan. Joke lang naman yan. Oh, yung mag-jet ski, si FPRRD doon sa West Philippine Sea. Diba? Kinorek-correct nyo yan. Na yung depensa nyo dyan. Paano naman pupunta si FPRRD doon? Kaya ba ng jet ski na pumunta doon? Diba mauubos yung gas? Naknangto ko, hindi naman yan yung nasa isip ng tao. Ang nasa isip ng tao, yung jet ski, ikarga nyo yan sa malaking barko, tapos kapag nandun na kayo sa West Philippine Sea, ilagay nyo yung jet ski, doon yung pag-jet skihin si FPRD. Yun yung gusto makita ng taong bayan. Diba? So sana, wag nyong iniiyak-iyakan yung part na kesyo, ito yung sinabi niya, ito yung sinabi niya. Diba? Kasi sa side nyo rin naman, ganyan din naman Diba? Mas worse pa nga sa inyo eh. Sobrang worse pa sa inyo. Diba? Tsaka, men, ito lang yung kay PBBM. Sino bang tanga na aamin na meron siyang troll farm? I think mga nasa 80% ng nasa politika merong troll farm. Kasi yun nga yung troll farm kasi na yan, pwedeng political strategy, election strategy, pwede ding yung mga true supporter mo na pagkakamalang troll. Diba? Yung mga diehard supporter mo na pagkakamalang troll. So, hindi mo na masasabi kung saan talaga yung troll doon. Diba? Ganun lang kasimple. Parang sa election, yung nagbibigay ng pera. Diba? Sobrang daming mga tao na picture ng picture. Oy, si mayor, yung gobernador nyo, yung mayor nyo, namimigay ng pera. Pero ang totoo naman talaga, gusto rin ng tao na mayroong pera. Or, hindi na talaga maiiwasan yan na mayroon talagang pera kapag ka-eleksyon. Kasi nagpapangod-ngod both sides. Diba? Both sides. Pero, walang umaamin na nagbibigay ng pera. Bakit ba? Pag sinabi ko sa inyo na nung eleksyon, meron akong mga nakitang mga money, Amy Marcos, Camille Villar, 50 pesos. Diba? Of course, hindi nyo paniniwalaan yan kasi DDS kayo eh. Pero ako nakita ko yun. Pero hindi na para sabihin ko na ito namimigay si Amy kasi of course, hindi nila paniniwalaan yun. Kahit na alam naman mismo nila sa sarili nila na mayroon talagang ganong pera. So, same as troll farm, di ba? I-bring up mo yan dyan. Tapos, what if yung troll farm na gagawin mo, ang unang mababandahan, yung nasa grupo nyo pala. Kapag ka bumanda sa grupo nyo, ano na naman sasabihin nyo? Sasabihin nyo na naman, pinupolitika kayo. Pinipersonal kayo. Hindi siya applicable sa lahat. Kumbaga, gusto nyong ihain yung mga ganitong act, mga batas, pero kapag katatamaan kayo, wag naman ganyan. Diba? Gawin nyo na maayos yung trabaho nyo. Wag nyo kaming politikahin. Ako nga nagpalabas niyan, diba? Bakit ko gagawin? Parang ganyan pa yung mga galawan. So anyways, kayo na masasabi nyo dito sa pinakitang pinamalas ni Senator Robin Padilla. Sabihin nyo na to, comment down below. Kayo na lang bahalang humusga. Basta mostly sa mga nakukuha ko na mga feedback sa video na to, sa statement na to is kaob-oban daw. So, yeah. Wala tayong magagawa dyan. So, hindi ko naman sinasabi na ob-ob si Senator Robin Padilla. Pero, mostly or sometimes yung mga ginagawa niya, lakas makaob-ob. So, comment down below if you agree. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC Isa. Boss Mulita TV, support nyo rin sa Filipino IC Isa.